Mayor, Digong, PRRD, Tatay, ito ang mga katawagang hindi malilimutan ng mga Pilipino. Dito kilala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na presidenteng nagsilbi sa Pilipinas. Buwan ng Hunyo taong 2016 nang mahalal sa pwesto, pero bago pa niyan ay mahigit 20 taon nang nanilbihan bilang alkalde ng Davao City. Pero sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? Ako yung presidente na hindi taga Maynila. Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot. Probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Ayan, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag ninyong lukuhin ang bayan sa panahon ko kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakamit ng bansa ang pag-unlad at pagbabago. Ilan sa mga hindi matatawarang nagawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pag-angat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-red tape, pagbaba ng bilang ng krimen, universal health care, paglaban sa pandemya at Build program. We will eliminate the drug lords once and for all. I will be a dictator, no doubt about it, but only against the forces of evil, criminality, drugs, and corruption in government. At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Mula Davao City hanggang sa buong Pilipinas, walang takot na hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang taong nasasaktan. Nababasa ko yung mga ilang kaswerte. Subalit, higit pa sa kanyang nagawa para sa bayan, ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino. Malaman ninyo, isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are very important to the country and to your family. At kahit wala na sa serbisyo, In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. Yun, hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of negligence or may mga shortcomings ako, but talagang time, kasi the 6 years would not be enough to finish all the projects. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat.